Totoo po. Welcome, Sister. Pangalan? Po? Lida po. Lida? Totoo po. Meron kayong nais sabihin? Isang magandang umaga po at purihin po ang ating Diyos na buhay sa umaga nito. Isang napakalaking ano po. Ang hirap po talaga po ang tumayo po dito sa harapan ng pulpito at baba sa pag sa pamamagitan po ng pagtetestimonyo, naniniwala po ako na pag ikaw ay nag-testify, isa po yan ang paraan para tinataas po ang ating Panginoon. Amen. Nalulugod po ang ating Panginoon kung tayo po ay nagte-testimony kasi naniniwala po ako na kumikilos ang Diyos sa buhay na bawat isa. Ako po ay si Lida Garcia Tabisora from San Roque, San Jacinto, Pangasinan. Ako po ay naninirahan po sa San Felipe, San Manuel. Ako po ay may 2 anak na kasalukuyang nakatira po sa Middle East. May mga pamilya na po sila. Ako po ay nag-iisa na po sa dito sa Tarlac na namuhay na ng isa. Ayan po, napakalungkot po ang isang namumuhay na mag-isa pero naniniwala po ako na hindi po ako pinababayaan ng Diyos, lalo po ang desire mo po sa puso mo ay ang paglilingkod sa Kanya. Amen. Meron akong konting kudyo kasi first time ko po na magsalita po sa ibang communication, sa ibang church, pero sanay na sanay po ako sa amin. Dahil nagagamit po ako. Siyempre, sa umpisa, new phases po at konting adjustment. Kami po ay nakaanib sa USEM, United Evangelical Church of Manila, San Felipe Congregation. Full gospel po kami. At we believe in the Holy Trinity, 3 persons in one God. We believe in great tribulation na sa huling kapanahunan, ang Panginoon po ay titipunin po tayo ng mga anak niya. At ito po ay isang magandang balita para sa mananampalataya. At yun po ay hanggang sa huli, huwag po tayong nagsawa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang mga anak ko po ay umaattend rin po ng church sa Saudi. Ito po ay Father's Church of Saudi Arabia. Noong unang panahon po, konting ano lang po, shame. Ako po ay mamula po nung elementary po ako, isa po ako talaga na by heart, napaka-religyoso. Religyoso po ako. To the point na nung mga panahon na ako po ay lumalaki na, kasi panganay po ako na babae sa 6 na magkakapatid at 2 lalaki sa mga unang mga kuya ko. Ginagayad ko po ang mga kapatid ko magmula sa San Roque. Since wala po kaming church dyan sa San Roque, Katoliko. Nilalakad po namin yan, dumadaan po kami sa Kasibong,
papunta po sa church ng Katoliko. Hanggang sa kinalakihan ko na po yun, naging aware na po ako na sinasama ko pa rin ang aking mga kapatid dito na sa Manawag. Ayun na po. Nagkaroon po ako ng gustong pag-iisip. Isang araw na lumabas po ako sa church ng Manawag, yung pagpupunas po ng Virgin Mary sa likod, na naniniwala din po ako na parang gano'n na nga. Kapag lipas ng panahon po, paglabas ko po ng simbahan doon, marami pong mga statue ng mga parang chalk na nadurog-durog po sa dinadaanan. So dito na po ako nagsimulang nagtanong sa sarili ko na kung isa ito sa mga bagay na sinasamba ng mga unbeliever, bakit lagi po akong nagtatanong sa sarili ko na kung lumalabas po ako ng church, parang may kulang. Talagang may kulang po. Hanggang dumating po sa punto na nalipat na po ako sa Manila, nag-transfer na po ako sa Manila. Tuloy-tuloy pa rin po ako sa pagsisimba. Alam niyo po, sa Huwebes, sa St. Jude, sa Miyerkules, sa Baclaran, sa Huwebes, Sunday, sa UST. Sampalo po kami. Noong panahon na yun, mga kapatid ko, masaya sila nakasama ako. At nakakilala na po ako sa Panginoon 1997 po, at hindi po ako nagdalawang isip na nagpabaptize. Dahil sinasabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa kay Kristo, isang tao, kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Pinag-aralan ko po yung mga salitang ito, yung verse na ito. Tuwang-tuwa po ako dahil sa mga dati kong gawin na aking nakasanayan ay binago po ng Panginoon ang aking pag-iisip. Dito na po ako nag-umpisang kilalanin ang aking Panginoon. Paano po? Sa unang aklat ko po sa Bible, itinuro po sa akin ng Holy Spirit. Sa Jeremiah 33:3. Kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Tuwang-tuwa po ako sa verse na ito. Dahil ito po ang pinaka-verse na number 1 po na nabuklat ko po ang Bible. Biruin niyo po, sinabi niya sa salita na, kanyang salita na kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Ibig sabihin, hindi niya babaliwalain ang paglapit mo sa Panginoon. Kundi, papahayag niya, papaliwanag niya kung paano mo siya makilala ng Kristo. Sa tuwa ko po, tuloy-tuloy po yan ang paglilingkod ko hanggang naakay ko po ang aking buong pamilya. Naniniwala po ako na ang pakikipagrelasyon ko sa Panginoon, Panginoong Diyos, ay napakahalaga. At ang pagsunod po sa kanyang utos at pagsasagawa nito. Kasi marami po na naniniwala lang po sila pero hindi ito sinasagawa. Naririnig lang po nila ito
pero hindi nila ito isinasagawa, which is talagang kulang po. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos na maka-attend po ako ng service keeper sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa kabutihan niya at sa patuloy na pag-iingat niya sa buong pamilya po at sa ating lahat. Amen. Patuloy po ang gawain ng ating Panginoong Diyos every Wednesday doon po sa aking pinaaaniban. Nag-uumpisa po ito ng Wednesdays sa weekly devotion from 6 hanggang matapos po. Online service po yun at via Gmail. Ganon din po sa prayer meeting every Saturday mula po sa 6 a.m. hanggang po sa matapos. Online po service. At ganon din po sa invite sa akin ni Samuel Dacanay. Nakilala ko po siya sa nakaraang buwan. Naganap po ang first grand alumni homecoming po namin. Hindi ko po siya naging classmate dahil nung second year po ako, lumipat na po ako sa Manila. Nag-transfer na po ako. But then, third year po, siya po ay nagpatuloy sa Santa Maria. Pero hindi ko na po siya kilala at hindi ko rin po siya naging classmate. Dito po, siyang pumasok sa high school sa Santa Maria. Yung mga naging classmate ko po, naging classmate niya. Yun. At nagkaroon ng alumni. Masaya po ako na narito ngayong umaga. At naniniwala po ako na hindi po ito ang una at huli. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa akin at lalong-lalo na ang Panginoon na ating nagpapakilos sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Gandang umaga po. Patungkol naman sa mga pag-aaral natin, mayroon po kayong mga katanungan, feel free to ask. Amen. Kung sakali meron pa tayong mga pag-uusapan siguro sa maraming mga bagay. Yan po rin ang Panginoon. Salamat sa mga pagkakataon. Patotoo pa po,